Nariyan ang sasakyan sa labas, yung motor nasa labas din. Kung tulog man, hindi naman ganun kalalim siguro ang tulog kahit bata magigising. Kasi nagtawag talaga ako eh. Mag-request ka pa ng ano. Hindi, inano ko, tinuktok ko ang kanilang gate. Eh, nakatuktok ka nun. Alin, sabi Eh, ko. tulog nga eh. Kung nasa loob at hindi ka rinig. Ang aso yung dinakaw? Kung nung una ako makita. Oh, Pero kilala nung ka na eh. una ako, hindi na ako pinakahulan. Bigyan ko pa nga ng tinapay yung dalawang aso. Request ka pa niya sa kay Cristo ng angkin. Hindi, mas maganda yung chicken mo para mas panatag. Gusto mo, sumama ako. Ano, sabi mo, wala ka naman. Hindi lang, para ano. Wala ka rin ang nagawa. Ano dadalhin mo? Motor yung ano? Motor. Alam ka, nadali ko pa yung laki-laki. Grabe naman. Ganyan talaga yan guys, kahit naka-open ng camera, alam niya, ganyan talaga magsalita yan. Kaya, ayun ako. Huwag nyo na lang pansinin. Mag-alala lang kasi ako guys, gawa nga ng, syempre, dumaan kasi ako doon, gawa nga, sabi ko, namiss ko mga ako ko. Daan muna ako doon. Bumili tuloy ako ng tinapay nila kasi bibili akong tinapay, sabi ko magkakape ako pagdating ko sa bahay. Galing ako sa pagboto. Galing ako sa school. Bumoto ako. Tapos, ako yung lalakad, sabi ko, nagdala ako ng bakery para ano, bili ng tinapay. Naalala kong, makapunta nga sa kanila. Dala ko na rin ng tinapay. Pagdating, lakad ako para pagdating doon wala, hindi naman ako nakapasok. Gawa nga ng, tatawag ako, wala nasagot. Pero bukas naman ang pinto. Bukas yung sa tagiliran ng sliding door nila dun sa tagiliran. Umikot ako. Bukas. Sabi ko, posible naman natawag ako, hindi nasagot. Sobrang nangalalim matulog. Kaya sabi ko, umuwi na lang ako. Hindi na ako dun sa labas, nag-open ng camera. Guys, bye muna. Sa puro pintura, hindi pa natatanggalan ng yung mga tila-tilamsik ng pintura. Alam naman tayo, hindi naman tayo expert mag-paint ng Kaya, hindi na iwasan minsan yung mga tila-tilamsik. Akin pang naubusan kasi ako ng thinner na pang tanggal pa ng mga tilamsik ng pintura. Kaya medyo pa siya, medyo madumi pa rin niya sa akin. Kailangan tanggalin itong mga kasi marumiting na kapag may mga tila-tilamsik ng pintura. Kape tayo guys. Kumain ako ng tinapay. Gusto ko itong ganitong tinapay. Yung mga nabibili lang ba sa bakery? Simple lang ang pagkain ni Ate Sad. Yung mga tinatinapay sa bakery. Ng mga din sa amin. Barangay. Kape tayo guys. Magluluto ako ng sabi nung aking kasama iluto mo na yung maglaga ka ng Sabi ko, walang ingredients dyan. Sabi ko, adobo na lang. Sabi niya, ilaga mo ika kahit na maglaga daw kahit konti nun. Pata pa ng baboy. Kami naman guys, hindi kayo mahilig sa baboy dito. Nabili lang kami ng yung pata. Kasi yung kasi nun, maganda raw yung collagen. Yung nakukuha sa pata ng baboy at saka sa paa ng manok. Maganda rin nakukulang daw yun ng collagen para sa ating balat. Ewan ko lang kung totoo yun. Pero okay lang naman kasi ang pata naman kasi guys yan halos balat lang na lang nakukuha dun balat. May kunti man naman hindi naman sabing nakakainan na dahil mataba. Kasi halos balat lang naman yun sa kabuto na halos Umalis siya, sabi ko, teka, kakape muna ako. After nito makakape ako, palalambutin ko na yung patang na pinili niya. Kanina yung umaga pinili niya, hindi naman umaga siguro mga matanghali na din. Nilay ko muna sa rep kasi may ulo ng kanina. Then nung ako sabi ko, ay, boto muna ako.
Kasi sa umaga talaga, hindi po pwede ako. Sa after lunch ako pumunta para mag-photo. Eh, kahit paano, nakapoto na din. Paulit-ulit na ako ng take doon sa inyo. Kape tayo. Gabang ko lang kung anong pinapunta ko yung ama eh. Sabi ko puntahan doon. Kasi natawag ako kanina, tagal kong tumawag kanina eh. Inom ko na nga lang yung camera kasi tawag ko ng tawag sa kanila. Ang pinapagit ko ang pangalan nila. Wala na labas. Naglakad-lakad na ako. Bumalik na ako. Wala pa rin nalabas. Nanguha na ako ng talbos. Tawag uli ako. Wala pa rin nalabas. Sabi ko makauwi na kasi kumukulog-kulog ba? Parang uulan ng malakas. Sabi ko baka mamaya wala talaga sila dyan o ano baga talaga. Mas maganda umuwi na ako. Kaya yun, siya na lang ang pinapunta ko. Sabi ko, chicken mo ang anak mo doon kung bakit ayaw magbukas ng pinto. Hindi ko alam kung bakit ayaw magbukas o nakatulog baga o Gusto ko yung klarado para mapanatag ako. Ganyan ako guys sa mga kahit may mga asawa na yan. Kapag kayong ganyan, pumunta ko sa bahay hindi nagbubukas, yung taas, ang gate naman kasi itaas naman eh. So yun ay pwede kong akitin, naakitin ko eh. Kasi bukas naman yung yung pinto. Bukas naman din yung sliding sa door sa tagiliran. Kaya sabi ko, puntahan mo, checkin mga anak mo doon kasi hindi ka lang makakatulog pagka ganyan. Hindi ko alam kung ano ba. Bakit hindi bukas at sinagay tulog o ano ba nga. Ganyan tayo mga magulang, lalo na mga nanay, ay naku. Pag ang anak ay mas sigurado na chicken, kung okay ba o Ito ko sa mga anak ko. Tama na muna ito, magluluto na muna ako. Guys, doon tayo sa kusina. Luto na muna ako. Luto na muna ako. Ito ng kaka, oh. Kasi walang mabibiling tao na sila. Nangulang. Kamusta sila doon? Hanapin ko ba siya eh? Nasa iba ba siya asa? Ano nasa ba siya Alisa. Si Alisa? Hindi na ako namin kumpos ko Binigay mo yung tinapay? Hindi na ako makiat. Bumabati Alisa sa sagdan. Wala tinapay. Nung inabutan ko, may kinakain ng tinapay. Hindi nagkanda ubos nito. Kaya iba naman kasi yung binigay natin. Hindi na maganda ubos. Bakit daw? Walang lalabas sa mag-asawa? Ay, hindi ko makilausap. Hindi ko nag-uusap eh. Taas. Hindi na ako nagpakita. Yung kaya isa isang tinapay. Yung tinapay, nakain na rin. Isa pa tinapay siya. Maganda ang pata na nabili mo. Ha? Maganda ang pata na nabili May mo. sarili ba? Sariwang-sariwa nga. Magpipink. Kamatis mo sa ang bulong. Pag pinulan ng kamatis, puno ng kamatis. Puno ng kamatis. Mga kabulong. Hindi na pinusula. Nalaglag lang ang iba. Hindi mo na ay sabi na ang takap. Pagkain ka. Kamatis para lang sa mga Dali lang naman yung palamutin ito. bata. Sa ko na lang sa Bata. pressure cooker ko yan. Bata mo naman. Para mas mabilis. Bata ka. Ibang ka rin. Ibang ka rin. Yan ko ng guys ng asin. Para lamasi.
lalamasin siya. Kasi pag pag nilagyan ng asin yung ganito, kahit isda, ay isda kahit hugasan mo ng hugasan. Pero pag, ang linaw na ha, pero pag nilagyan mo ng asin, at hugasan mo ulit, naku, lalabas na yun talaga nga. Kala mo, linis-linis na. Mula dito, tinan mo, lumalabas yung mga dapat lumabas. Kanina halos malinaw na Siguro mga dalawa, paghuhugas lalagyan ko ng asinan. Para matanggal yung mga kung ano-ano baga nakalambutin ko. Ang dali lang naman ito kasi mukhang bata pa yung pasa. Lambot ng smooth pa yung kanyang balat. Magkano bili mo sa pechay? Balik ko yung ito. Kaya ngayon pag dinipis ng Yung mag-asawa na doon sa bata, hindi na ako nagtawa. kaya malinis na malinis. Kaya malinaw na Okay na, okay na. Kaya yan ang ulan, malakas. Kaya kanina ako nag-aalala na mag-stiparon na hindi pa naman bubukas ang dito kasi baka biglang bumuhos ko ng ulan. Ganda ng paso. Kailangan ititin nyo talaga ng gusto. Bigat lang ng ito. Doon sa mga 15 minutes lang. Hapon na naman guys, luto na naman tayo ng ating hahaponanin. Ito hatiin ko lang to, ang kalahati niyan nilaga. Ang kalahati naman gagawin ko na ng adobo para pang-stock siya. Para hindi laging luto ng luto. Kaya guys, ang ginagawa ko kapag ako'y nagluluto ng ulam, lalo karne, kahit man isda, damihan na para kumbaga ang lutuin na para pagka o kakain, iinit-initin na lang ako. Kung ano amount na kailangan mo, yun lang kailangan initin. Less sa mga maghihiwa ka pa ng mga rekado, every time kakain ka, kailangan maghiwa-hiwa. Samantalang pag luto na, kukuha ka lang ng kaunting yung kung ano lang kakainin, yun lang iinitin mo. Hindi masyado matrabaho. Natutunan ko yan guys sa mga kababayan natin nasa abroad. Yung hindi ka siyempre sa abroad.
Ras lagi sila kasi lagi trabaho. Ayaw nila ng maliliit. Mabilisan ang kilos. Yun ang ginaya ko sa kanila. Yun ang gusto kong, pinakagusto kong natutunan talaga sa kanila. Pagluluto ng hindi lagi-lagi. Every time na oras ng pagkain pa, magluluto. Bawa, agahan, magluluto. Tanghalian, magluluto. Hapunan, magluluto. Ako, yun ang nagaya ko sa kanila. Napakaganda. Less talaga sa trabaho. Wala na. Ang kasama ko nung kahapon yata yun, pumunta siya ng palengke. Hindi ako kasama kasi sabi ko, pagod pa ako sa paglilihabagan ng mga ball. Nakakapagod sa balikat, guys. Sabi pintura, sabi ko, minsan tanghali na ako ng gising, gawa nga ng parang binugbog ang aking katawan. Sabi ko, hindi mo na ako kasama sa palengke. Yung pala, siya pala, namili pumunta ng palengke, gawa ng, may pinagawa yata sa kanyang sasakyan. Tumuloy na siguro siya sa palengke. Kasi pagdating siya, mayroon siyang amote, mayroon siyang ibang ano. Kaya nga lang, hindi tulad ng kasama ko na pag bumili ako kilo-kilong sibuyas, ng bawang, luya. Luya, hindi kilo, siguro mga half kilo lang. Ito na lang aming luya. May muna, guys. Kanina nanguha ko ng talbos dun sa aking anak ko. Bukasan ko muna ito bago ilagay sa ref. Pechay. Pag nag-pechay, tatagulan na naman. Yung kamatis, malapit na naman magmahal. Nag-uulan na naman Pag ganito nag-uulan, mga kamatis, puno ng kamatis, hindi na maganda. Hindi na magandang, kumbaga parang inuud na ba? Makakabutas-butas na. Kaya naman, mga pechay naman ngayon ng ano, medyo bababa pag may mga tanim, pero pag wala, mahal pa din. Wala tuloy akong wala akong sibuyas. Ito lang sibuyas ko, guys. Nabusan ako ng sibuyas. Kailangan makabili ng sibuyas. Ayaw kasi bibili sa tindahan, napakamahal. Maganda sana sa nilaga pata mayroong corn. Saka yung saging na manibalang, saging na sama na manibalang, mais. Pechay. May pechay naman. Kaya lang sa amin, pechay lang nandito. Maganda pagka naglalaga ko ng pata, mayroong saging na saba na yung maniba lang. Tsaka mais. Yung corn. Yellow corn. Hindi ko nababalatan kasi sa sinabawan ito. Kasi yung luya, guys, pa ako na sa sinabawan, hinugasan ko na lang mabuti. Tsaka pinipit-pit ko. Kasi pagka binalatan, parang sayang pa yung nasa balat ba? Kaya hindi ko na siya binabalatan. Marami talaga sibuyas. Marami yan sa atin yung ano nang pinagano ako ng higaan. Kailangan pang matanggal pa yan. Kasi hindi naman masisira yan. Kaya mo lang dyan. Hindi masisira yan. Kaya mo na narumbuhan pa si Alisa. Ay guys, nakita ko din sa kawagin, meron palang
Meron palang pritong saging. May muna guys. Ha? Ayaw masarap. Wala ko purasan. Hindi ko pa ibang sahig. Hindi ko pa naman mamang ang sahig eh. Hindi ko na nalagyan ng ano. Nalimutan ko lagyan ng buong paminta. Mamaya na lang. Maganda sana na ilagay yung paminta para at yung laman ng paminta pala. Lalabas sa sabaw. Nakalimutan ko. Mainit dito ngayon sa tapat ko. Kaya ako yung lumalayo din yung pagkabukas rin aming kalan. Tama lang. I-ready ko na itong pechay. Masyadong gulay ang hindi kasi ako ang makasama sa palengke, hindi ako kasama kaya kulang-kulang ang mga lawak nito. Gulay lang at mga luya, bawang, buya. Dapat dyan, okay na ito. I-off ko na yung kanyang okay na yan. Guys, gandang gabi ulit. Babalat ako nitong kamote. Naalala ko may kamote nga pala. Yun lang pinakaano niya. Kasi walang corn. Ito na lang, tsaka yung pechay. Okay na yan. Sabi nga sanay naman ako guys, na kung ano-ano dito sa bahay, yun lang ang luluto. Yun lang ang gagawin ko. Para ng pagluluto. Kung ano lang nandiyo dyan. Kaya paano yun. Mayroong sweet potato. Hindi naman ito masyadong matamis itong kamuting. Dati nung unang binili namin, nung unang tag-araw, masarap ito. Hindi siya masyadong matamis. Pero masarap ang ano niya. Ngayon, kasi medyo palipas na eh. Tsaka nagtatagulan na kasi guys, pagka tag-ulan, ang kamote, hindi nagagaganda. Nagkakaroon ng tanga ba, ang kamote. Hindi na maganda kapag kayong umuulan na. Kaya ganito siya ngayon.
medyo matabang na, hindi na ganun kayabo. Hindi na siya mayabo. Pero okay pa naman ito kasi lalagay naman sa nilaga. At least meron siyang potato. Sweet nga lang ito. Tama na yung tatlo. Yung aking lagay ng mga bagay. Iniipon ko muna akin. Talagang wala na ako lalagay. Kaya nilabas ko na. Hugas na. Siguro mga tatlo lang. Hindi na maino yung aking ng kalan. Pumunta ang aking kasama, laro naman daw yung pamilya. Kaya at least hindi na sa akin. At manatag na ako. Ano naman pala, baka nakatulog lang. Dito ko ito ilagay. Dito ko siya ilagay sa ano. Aking dito isang baba. Ay, dito na pala sa kabila. Dito na. Lalagay ko dito yung aking parang pinupulikat na naman ang paa ko. Pinupulikat na naman ang paa ko. Kaya ganun. Kaya mo guys, pag naglakad ako ng malayo, kaya pinupulikat ang paa ko. Parang nakaramdam ako ng pulikat ngayon. Nakadumuhan ko itong medyo may laman na pata. Dito sa patos plant ko sa baho at saka yung balat. Yung pang-istak rin adobo. Magsasabaw lang ako ng kaunti kasi madaling masira ang nilaga eh. Hindi ito pwedeng abutin ng 3 araw. Ma-adobo na abot. Kaya ito nga adobo ko. Dahil pinalambot ko lang siya. Kung pinang aking lagyan ko na rin ng kaunti sa baho. Pili sa aming kusina. Kaya may kunti sa babang adobo. Marami naman ang sabaw ng aking adobo. Pamintang buo. So, ako napalambot sa pressure cooker, hindi ko na isama, nakalimutan ko. Para sana na ano siya, yung lumambot ba, masarap yung laman niya, yung malinam na pala laman ng pamintang. Pag medyo nagka-crack siya, pag napalambot siya, nagka-crack, masarap sa sabaw. Nagdamo siya ng kaunting tubig. Masyadong malasit. Hindi lang nilagay ko sa baw kanina. Nagdagan ko ng 2 baso. Tama na yan. Pakukulin ko ito, ilalagay ko na rin kamote. Kasi malambot na yung ano. Ilagay ko na rin itong sibuyas at saka luya. Bilis ng oras.
malapad ng tabla kapag yung naghihiliwa ako. Para isang lapagan na. Katabi ko ulit doon. Tuyo ko na guys. Tignan lang natin. Lagyan natin kalahating 4 cubes. Seasoning. Hindi ako guys naglalagay ng patis. Ayoko ng patis. Ito na lang na kaunting kaunting Himalayan. Magandang Himalayan ito guys kasi Himalayan talaga siya. Ito siya, chunks Himalayan. Maganda siya. Ilang lang to. Pinaka-rock salt ng Himalayan. Okay lang. Kasi malambot na naman ang kanyang po, kaya balik kamote na lang pinalalambot dito. Hindi pa na sa kamote, ilalay ko na yung gulay. Hinahanap ko ng kapirasong luya, narito lang pala. Narito lang pala, oh. Mamaya sa adobo. Bigay ko ng gulay. Daming gulay na 2 tali lang naman itong pechay. Sabaw. Kasi pag maraming sabaw, marami ng kain itong kasama ko. Hindi siya pwede kumain ng marami kasi mataas ng sugar niya. Bali, type 2, ang kanyang diabetes. Kaya pag nagluluto ako, hindi ko gusto na may sabaw niyan eh. Ang ginagawa ko, hindi ko dinalabihan ng sabaw. Dati pag nagluluto ako guys ng nilaga, sinigang, patis ang nilalagay ko. Kasi ang patis napakasarap sa sinigang o kaya nilaga. Kaya nga lang masarap nga kung hindi naman maganda okay lang sa mga bata-bata, pero pagka katulad natin medyo may edad na, hindi na dapat nag-add ng patis sa. Kaya ginagawa ko, yun na lang na asin. Tapos ko muna itong aking hinuhugasan. Yan naman, luto na naman yan. Pinalalambutan lang yung pechay. Pagdating ko kanina, nagbriyan ako ng tinapay. Kumain ako ng isang saging. Habang nagluto ako dito, kumain ako ng isang saging. Yung saba. Hindi sa prito yung kasama ko. Kasi niya talaga, prito yung saba. Pati isda, mahilig din siya sa prito. Ako naman, kapag isda katulad ng mga lalunggong, gusto ko yung pinapangat. Nakaya mo na ako ng prito, kaya lang gusto ko minsan na. Hindi na nga, sinabawan. Gusto ko yung mga hinuhulog-hulog lang, ayoko nang maaari, gigisahin pa. Yung hinuhulog lang parang tinola, nilaga, may nilagang isda. Sinigang naman, hindi ako masyado. Nagsigang ako, kanya nga lang, pag nagsigang ako, ang nilalagay ko ay kalamansi. Yung kalamansi, ilalagay ko yan pagpatay ng apoy. Pag pinatay ko ng apoy, luto na, saka ko ilalagay yung kalamansi. Hindi ko siya pinakukulo. Kasi lalo ako magiging acidic. Okay na ito. Patayin ko na. Baka gusto na kumain itong aking kasama. Yan.
Ito na. Mamaya ko nuluto yung adobo kasi gabi na. Bago na lang ako matulog sa ako lulutuin ang adobo. Lalagyan ng ano, ng pasalamatan muna natin. Standby natin ang camera. Pasalamatan muna. Ayun na. Hindi na toyo lang. Ano talaga? Hindi ko naman sir. Balik lang naman sa inyo. Ako ko lang na-ready ko na yan kanina. Nagtuyot kalamansi. Hindi na, tama na yun. Pero huwag ang kalamansi. Kain tayo. Kain tayo guys. Nakaramdam na naman ako ng pulikat sa paa. Ito lagi. Pagka ako'y pagod sa paglalakad, pakipiga na lang ng kalamansi. Yung pulikat ako sa paa. Kasi kanina naglakad ako nung ako'y bumoto. Kaparang sa school, nilakad ko halos kalahati. Kasi hindi ako nakita pa ng sasakyan pa. Wala lang kanina mga jeep. Ngayon, pagbalik ko, lumakad ulit ako from school hanggang doon sa bahay na ng aking anak. Wala naman doon, hindi ko naman naroon lang pala sa loob, natutulog. Tagal ko din nagtawag doon. Lakad din ulit ako pabalik. Ngayon, nagluluto ako rito, nakakaramdam ako na paragang pupulikatin ako. Bali, one time na ako nakaranas pulikatin, din napakahirap pala pagpulikat. Yung paa mo yan, hindi malaman kung nagkakaganon. Guys, kain tayo. Ako hindi na ako mag-rice. Tapos ko ang akin para. Kain tayo guys. Hindi na ako. Napuna na ito. Hindi na ako mag-rice. Tama na ito. Tama, nag-apasta, nag-aapin. Grabe. Pa. Taas mo nga. Sabi niya, kailangan gawin taas eh. Ano lang din ko dito? Malayan. Mamaya ko nalulutuin yung adobo. Kasi na kailangan kumain muna. Kung naman yun naman ay malambot na karne, titimplahan na lang. Nakasira ng ang aking pa. Nakaramdam ako ng pamumulitan sa paa. Okay guys, hanggang dito na lang po muna tayo ulit. See you next upload ulit. Bye bye!